Ngayon ay ikapitong araw, ang banal na araw ng Sabat. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa ilalim ng sermon na may titulong, Ang Buhay at Kapaligiran ni Jesus. Nang pumarito si Jesus sa laman, ang mga relihiyosong pinuno at ang mga lumapastangan sa kanya ay nagsabi ng iba't ibang mga paratang para siraan ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangyari 2,000 taong nakalilipas. Maiintindihan natin kung anong uri ng buhay ang isinabuhay ng makalangit na amang ansanghong at ng makalangit na inang bagong Jerusalem. Unawain natin na namuhay sila na puno ng paghihirap para sa kaligtasan at pagsisisi ng kanilang mga anak. Tignan natin ang Colossians chapter 2, verse 2. Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Sapagkat bagaman ako'y wala sa katawan, gayunmay nasa inyo ako sa espiritu at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Ayon sa Colossians chapter 2, sino ang hiwaga ng Diyos? Ito ay si Kristo. Ipinaliwanag sa Colossians chapter 2 na dapat nating makilala ng tama si Kristo at ang lahat ng kanyang mga katuruan. Mga kapatid, nalalaman ba ng maraming tao ang isang hiwaga? Hindi. Kaya ang pagkilala kay Kristo, ang hiwaga ng Diyos, ay hindi naging madali noong dumating siya sa unang pagkakataon. Tingnan natin ang Matthew chapter 16, verse 18. Chapter 16, verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pagkatapos ay mahigpit niyang ipinagbilin sa mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Nang nakilala ni Pedro na si Jesus ang Kristo at nang nagpahayag siya ng kanyang pananampalataya, mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanya na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Kung gayon, sa papaanong paraan dumating si Kristo sa lupang ito? Dumating siya ng lihim, tinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang buhay at kapaligiran ni Kristo ay mga bagay na hindi madaling mauunawaan at matatanggap ng lahat ng tao. Ang Diyos ay dumating ng lihim, nagsuot ng laman, at namuhay na gaya ng sa atin. Dumating siya sa isang kapaligiran na napakahirap tanggapin. Sa likod ng lahat ng ito, naroon ang dakilang layunin ng Diyos para sa ating kaligtasan. Bilang mga makalangit na makasalanan, naniniwala ako na dapat nating muling pagnilayan at pagsisihan ang mga kasalanan natin na naging dahilan para mamuhay siya ng ganoon. Kung gayon, sino si Jesus? Tingnan natin ang Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9, verse 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamanghamanghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama. Isa itong napakahalagang propesiya na ang Diyos Jehovah na tinawag na Ama ay darating sa lupang ito bilang isang anak na lalaki.
verse 7. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Prinopesiya rin ni Propetang Isayas ang bayan kung saan manggagaling ang Diyos at kung saan niya isasagawa ang kanyang gawain pag dumating siya sa lupang ito bilang isang bata, isang anak na lalaki. Lumipat tayo sa chapter 9, verse 1. Gayunman ay hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahapis. Nang unang panahon ay dinala niya sa paghamak ang mga lupain ng Zebulon at Neftali. Ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang maluwalhati ang daang patungo sa dagat, ang lupain sa kabila ng Jordan, ang Galilea ng mga bansa. Ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Mga 700 taon bago dumating si Jesus, prinopesiya na ang tungkol sa Galilea, kung saan niya isasagawa ang kanyang ministeryo. Sa Colossians chapter 2, verse 2, sinabi ng Diyos na napakahalaga na makilala si Kristo, ang hiwaga ng Diyos. Tinanong ni Jesus si Pedro, "Ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Pedro, "Ikaw ang anak ng Diyos na buhay." Ayon sa Isaiah chapter 9, sino ang anak na lalaki na tinawag na makapangyarihang Diyos? Kaya ang ibig sabihin ni Pedro ay, "Ikaw ang Diyos Ama." Sumagot si Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang Diyos ang nagpahayag nito sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit." Pagkatapos, mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanya na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Diyos na pumarito sa lupa ay hindi kailanman magpapakita sa paraang iniisip ng mundo na puno ng katanyagan at kaluwalhatian. Sa mata ng mga tao, may mga kapintasan siya sa bagay na ito o sa bagay na iyon. Gayunman, sino nga ba talaga siya? Siya ang makapangyarihang Diyos at ang walang hanggang Ama. Tignan natin kung anong uri ng buhay ang isinabuhay ng makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, nang pumarito siya sa lupa. Buksan nating lahat ang Luke chapter 11. Sa verse 37, inanyayahan si Jesus ng isang Fariseyo na kumain kasalo niya. Tignan natin ang verse 37. Samantalang siya'y nagsasalita, inanyayahan siya ng isang Fariseyo na kumain kasalo niya, kaya't siya'y pumasok at naupo sa hapagkainan. Ang Fariseyo ay nagtaka nang makita si Jesus na hindi muna naghugas bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Fariseyo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, subalit sa loob, kayo'y puno ng kasakiman at kasamaan. Kayong mga hangal, di ba ang gumawa ng labas ay siya ring gumawa ng loob? Subalit, ilimos ninyo ang mga bagay na nasa loob, at ang lahat ng mga bagay ay magiging malinis para sa inyo." Si Jesus ay hindi naghugas ng kanyang mga kamay bago kumain. Kumain siya gamit lang ang kanyang mga kamay, sa halip na gumamit ng kutsara. Nang makita nila ito, ang mga Fariseyo ay labis na nagulat. Kung ang isang tao ay nasa posisyon para mangaral ng mga salita ng Diyos, kahit papaano ay magsisikap siya na magmukhang banal. Pero ang buhay ni Jesus ay lubos na naiiba. Maraming ginawa ang Diyos para hindi madaling makilala ang kanyang pagkakakilanlan at upang ganap na maitago ang kanyang kaluwalhatian. Basahin natin ang Matthew chapter 11, verse 18. Sapagkat dumating si Juan na hindi kumakain o umiinom at sinasabi nila meron siyang demonyo.
Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinasabi nila, tignan ninyo ang isang taong matakaw at isang maglalasing. Ganito nila nilarawan si Jesus. Nilarawan siya ng mga tao bilang isang taong matakaw. Sa ibang salita, ibig nilang sabihin na nilalamon niya ang kanyang pagkain ng may kasakiman. Tignan ninyo ang isang taong matakaw at isang maglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Noon, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay tinuturing na kabilang sa pinakamababang uri ng tao. Maging ang mga ordinaryong tao ay hindi nakikisama sa kanila, pero tinuturing sila ni Jesus na kanyang mga kaibigan. Bakit ang pinakamarangal, kabanal-banalan, at maluwalhating Diyos ay pumarito sa lupa sa laman at nabuhay ng ganoon? Kaya nasusulat sa Colossians chapter 2 na ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo. Mahigpit ding ipinagbilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Pinili ng Diyos na mamuhay sa ganitong paraan upang tiyak niyang mahanap ang kanyang totoong bayan at para tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Magpatuloy tayo sa Luke chapter 15. Tingnan natin ang Luke chapter 15, verse 1. Noon, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa kanya upang makinig. Ang mga Fariseo at mga eskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakaing kasalo nila. Nang panahong iyon, ang mga Fariseo at mga eskriba ay nagpapanggap na banal. Pero tinanggap ni Jesus ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan at kumaing kasalo nila. Ang manunulat ng ebanghelyong ito na si Lucas ay nag-record ng tagpong ito kung saan si Jesus ay hindi man lang nagmukhang banal ng kahit kaunti. Kung nagpakita si Jesus sa ganitong paraan sa panahong ito, ano kaya ang mangyayari? Buksan natin ang Matthew chapter 21, verse 31. Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masamang babae ay nauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Naglibot si Jesus na nagtuturo na ang mga pinakahamak at dukha sa mga araw na iyon ang siyang mauunang papasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, subukan nating pag-isipan ito. Bakit namuhay si Kristo ng ganito? Tinatago ang kaluwalhatian ng Diyos? Pag muli nating pinagnilayan ang bagay na ito, hahantong tayo sa konklusyon na namuhay ang Diyos ng ganito para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Gaya ng nasusulat sa Isaiah chapter 53, ito ay dahil sa ating mga pagsuway. Kung hindi tayo nagkasala sa langit, hindi sana ito nangyari sa Diyos. Ang ating Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat, ay nagbigay ng pag-asa maging sa mga dukha, sa mga hamak, mahihina, at tinuring na mas mababa kaysa sa mga tao. At ipinaalam sa kanila ang katotohanan tungkol sa langit. Gayunman, ang Diyos ay tinanggihan, kinutya, dinuraan, at ipinako sa krus ng mga Fariseo at mga eskriba nang pumarito siya sa lupa. Dumampot sila ng mga bato upang siya'y batuhin na nagsasabing, ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. At pinagmalupitan nila siya. Kung dumating ang Diyos sa lupang ito na nasa mga ulap ng langit o na nakasakay sa mga makalangit na karuwahe na gaya ng apoy na sinasamahan ng 10,000 anghel, mangangahas pa sila na tratuhin si Jesus ng ganoon? Dahil dumating siya sa isang mababang posisyon
Hindi siya kinilala ng mga tao at tinrato nila siya sa ganoong paraan. Nang makilala siya ni Pedro, sinabi niyang, "Huwag mong sasabihin kanino man na ako ang Kristo. Ito ay dahil lihim akong dumating." Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Tingnan natin ang chapter 4, verse 4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo ay ang Diyos mismo. Ayon sa Isaiah chapter 9, siya ang makapangyarihang Diyos at ang walang hanggang Ama. Hindi ba't nakapropesiya sa Isaiah chapter 9 na darating siya upang gawing maluwalhati ang Galilea at para magningning ang isang dakilang liwanag doon? Pumunta tayo sa verse 6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Kahit na magpanggap ang Diyos na para bang hindi siya Diyos, paano dapat na tumugon ang kanyang totoong bayan? Dapat natin siyang makilala. Upang iligtas ang mga makalangit na anak, lihim na dumating ang Diyos sa laman, tinatago ang kaluwalhatian ng langit. Sa panahong iyon, may mga nakakilala sa Diyos at may mga tumalikod sa Kanya. 5,000 katao ang sumunod sa Kanya. Pero ano ang sinabi sa John chapter 6 verse 66? Marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod. Kahit na ang Diyos mismo ang dumating at nagturo sa kanila at nagpakita sa kanila ng mga himala, tumalikod pa rin sila sa Kanya dahil hindi niya tinupad ang kanilang mga kahilingan. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay maraming beses na nabanggit sa Ebanghelyo kung ano ang kapaligiran ni Jesus noon at kung anong uri ng buhay ang isinapamuhay niya. Gayunman, sinunod ni Pedro, Juan at Santiago ang kanyang mga katuruan at nanatiling kasama niya hanggang sa huli. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba pinili ko kayo?" Sa John chapter 6, makikita natin ang tagpo kung saan nalulugod si Jesus sa mga hindi tumalikod sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, kung si Jesus ay dumating para magturo sa atin, marahil ay iisipin natin na tutugon ang lahat ng tao na nagsasabing Amen at susunod sa Kanya ng 100%. Gayunpaman, hindi ganito ang nangyari noon. Tingnan natin ang John chapter 6 verse 66. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na, sumama sa kanya. Iyon ay kay Jesus. Nang sinabi ni Jesus na ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Sinabi nilang, mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito at hindi na sumama sa kanya? Kahit na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mismong dumating sa lupang ito sa laman at nagturo sa kanila, marami pa ring tao ang tumalikod sa kanya. Verse 67. Kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Ang mga nakakilala kay Jesus ng tama ay sumunod sa kanyang mga katuruan hanggang sa huli. Pero ang mga ordinaryong tao na hindi nakakilala sa kanya ng tama ay hindi na sumama sa kanya. Hindi ba't nangangahulugan ito na hindi naging madali para sa mga ordinaryong tao na maunawaan na siya ang Diyos? Pinakain niya ang 5,000 katao gamit ang 5 tinapay na sebada at 2 isda at nakapuno ng 12 kaing ng mga lumabis na tinapay. Nakakain silang lahat ng tinapay pero iniwan pa rin nila siya. Talagang nakapagtataka ito. Sa ganitong kapaligiran, nangaral si Kristo ng Ebanghelyo.
Nabuhay si Kristo sa mundong ito na may ganitong kaliit na pananampalataya. Magpatuloy tayo sa John chapter 10. John chapter 10, verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako?" Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan. Sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos." Si Jesus ba ang Diyos o hindi? Malinaw na itinuturo sa atin ni Propetang Isayas na bagamat ipinanganak ang Diyos sa mundong ito bilang isang bata, isang anak na lalaki, siya pa rin ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama. Gayunman, dahil sa kapaligiran na mayroon si Jesus sa panahong iyon, nagtanong ang mga tao, paanong magiging Diyos ang isang tao? Kahit na trinato siya ng ganito, tumuon lang siya sa ating kaligtasan at nilakad ang landas ng bagong tipan. Pinapasan ang mga kasalanan ng sanlibutan hanggang sa maligtas ang kanyang mga anak. Hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang biyaya, pag-ibig, sakripisyo at dedikasyon ng Diyos. Gayunman, may mga naglakas loob at nagtangka na batuhin siya. Pumunta tayo sa chapter 6, John chapter 6, verse 41. Kaya't ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanyang sinabi, "Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit." Kanilang sinabi, "Hindi ba ito'y si Jesus ang anak ni Jose, na kilala natin ang kanyang ama at ina? Paano niya nasasabi, 'Ako'y bumabang galing sa langit'? Hindi ba't si Jesus ay bumabang galing sa langit?" Hindi nakilala ng mga Hudyo ang Diyos na bumabang galing sa langit na nagkatawang tao. Dumating siya sa lupa sa pamamagitan ng katawan ng isang babae na nagngangalang Maria. Kanilang inisip, ama niya si Jose at kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya nasasabi ang ganitong kasinungalingan na siya ay bumabang galing sa langit? Sa ganitong sitwasyon, kaya ba nilang tanggapin si Jesus bilang Diyos? Sila ang nanguna sa pagpapapako sa kanya sa krus. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. May lakas ng loob ang mga Hudyo para sabihin iyon. Pumunta tayo sa John chapter 7. John chapter 7 verse 14. Nang ang kapistahan ay nasa kalagitnaan na, ay pumunta si Jesus sa templo at nagturo. Namangha ang mga Hudyo na nagsasabi, paanong nagkaroon ang taong ito ng karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman? Sa madaling salita, sinasabi nila ang mga bagay na may negatibong kahulugan gaya ng wala naman siyang pinag-aralan. Kung gayon, paano siya naging edukado? Verse 41, sinasabi ng iba, ito ang Kristo. Subalit sinasabi ng ilan na sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? Alam naming hindi maaaring manggaling ang Kristo sa Galilea. Gayunman, hindi ba't nanggaling si Jesus sa Galilea? Sa ganitong paraan, muli nilang siniraan si Jesus. Tingnan din natin ang John chapter 1. Tingnan natin ang verse 43. Kinabukasan ay ipinasya ni Jesus na pumunta sa Galilea. Kanyang nakita si Felipe at sa kanya ay sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Bethsaida sa lungsod ni Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Sinabi sa kanya ni Nathaniel, meron bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazaret? Mauunawaan natin na ang Nazaret, kung saan ipinangaral ni Jesus ang Ebanghelyo, ay isang lugar na hindi mabuti ang reputasyon. Meron bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazaret?
Gaya ng nakikita natin, ang buhay at kapaligiran ni Jesus ang naging dahilan kung bakit natago ang kaluwalhatian ni Kristo. Walang sino man ang may kayang tanggapin si Jesus bilang Mesiyas, Diyos o Kristo sa ganoong kapaligiran. Dahil dito, ano ang sinabi ni Jesus? Tingnan natin ang Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 verse 2. Nang marinig ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ng Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ikaw ba iyong darating o maghihintay kami ng iba?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketungin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay, at ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang sinumang hindi natitisod sa akin." Ang ibig sabihin ng matisod ay mabuwal. Paano naman ang mga hindi nabubuwal sa pananampalataya dahil kay Jesus? Sila ay mapalad. Kahit na dumating si Jesus bilang hiwaga ng Diyos, sa kabila ng lahat ng sitwasyong ito, nakilala siya ni Pedro at ng mga alagad. Sinamba nila siya ng kanilang buong puso at masikap nilang ipinangaral ang kanyang mga katuruan. Gayunman, tignan natin kung ano naman ang ginawa ng iba. Sa Acts chapter 24, pinaratangan ng mga tao ang mga naniniwala kay Jesus na sekta ng mga Nazareno. Nakaugalian na ng mga Hudyo na pakawalan ang isang bilanggo sa tuwing nagdiriwang sila ng kapistahan. Napaisip si Pilato, baka ang mga tao ay mas piliin na pakawalan si Jesus dahil mas matuwid at maamo siya kaysa sa magnanakaw na si Barrabas. Kaya't nagtanong siya sa kanila, "Sino ang ibig niyong pakawalan ko sa inyo? Si Barrabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Gayunman, sinabi nilang lahat, pakawalan si Barrabas. At nagsigawan sila na nagsasabi, "Ipako si Jesus sa krus." Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Hindi ba't minapula ng mga relihiyosong pinuno ng panahong iyon ang mga tao hanggang sa puntong ipinapako nila si Jesus sa krus? Nang pinasan ni Jesus ang krus, inalipusta siya ng mga tao. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Dinuraan siya ng ilan, tinakpan ang kanyang mukha at siya'y pinagsusuntok. Kung hinayag ng Diyos ang kaningningan ng kanyang kaluwalhatian sa mga tao, hindi sana nangyari ang mga bagay na ito. Gayunman, tinago niya ang kanyang kaluwalhatian. Sa gitna nito, may mga tao na tumingin lang sa kanyang mga salita ng buhay na walang hanggan at sumunod sa kanya. Hindi natin dapat nakalimutan na hinahanap ng Diyos ang kanyang totoong bayan. Inaalala ang biyaya ni na Ama at Ina. Dapat tayong mamuhay ng may pagsisisi at magpasalamat kina Ama at Ina na dumating sa lupang ito para iligtas tayo. Kaya nais ko sanang malaman nyo na ang mga panalangin ng pagsisisi ay mas nakalulugod sa Diyos kaysa sa mga panalangin ng paghiling. Pakiusap, gawin ito. Pakiusap, gawin iyon. Siyempre, ang lahat ng ito ay mga panalangin. Pag inisip natin na ang Diyos na hindi naman dapat na malagay sa ganitong posisyon ay piniling lakharin ang landas na ito dahil sa atin, makadarama tayo ng malalim na pagsisisi at kalungkutan. Nagkasala tayo sa harap ng ating mga makalangit na magulang sa langit at maging sa lupang ito na muling nagpahirap sa kanila. Nang may pusong tunay na nagsisisi, dapat nating alalahanin ang pag-ibig, dedikasyon at sakripisyo ng Diyos araw-araw. Ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa Church of God ngayon sa panahon ng Espiritu Santo ay hindi naiiba sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa sinaunang simbahan noon. Ang paraan ng pagtingin ng mga tao kay Jesus sa mga araw na iyon
ay pareho sa paraan ng pagtingin ng mga tao kay Kristo ansanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem ngayon. Gaya ng nasusulat sa Isaiah chapter 60, paano nilalarawan ang mga araw na iyon? Ang mga araw ng iyong pagtangis. Gayunman, ano ang mangyayari sa mga araw na iyon ng pagtangis? Ang mga ito ay matatapos. Pumunta tayo sa mga salitang nagsasabing, pag natapos ang mga araw ng pagtangis, makakabalik na sa langit ang mga anak. Isaiah chapter 60. Tingnan natin ang Isaiah chapter 60 verse 20. Ang iyong araw ay hindi na lulubog, o ang iyong buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag at ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Dito, sino ang tinutukoy ng salitang iyo? Dahil nilalarawan ng Isaiah chapter 60 ang luwalhati ng Jerusalem sa hinaharap, ang mga araw ng iyong pagtangis ay tumutukoy sa mga araw ng kalungkutan na dapat na pagdaanan ng Jerusalem. Ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Hanggang sa matapos ang sandaling iyon, may mga hindi maniniwala sa Jerusalem, may mga magdududa sa Kanya, may mga magkakanulo sa Kanya, at may mga hahadlang sa Kanya. Ang kapaligiran sa panahon ng Espiritu Santo ay walang pinagkaiba sa kapaligiran sa panahon ng anak. Kung ipinakita ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian, walang tao na maglalakas loob na itaas ang kanyang ulo sa harapan ng makalangit na Ama at makalangit na Ina. Para kanino tinitiis ng Jerusalem ang mga araw ng kanyang pagtangis? Hanggang sa matapos ang mga araw ng kanyang pagtangis na dulot ng kanyang mga anak, ang Jerusalem ay malalagay sa ganitong uri ng kapaligiran. Lumipat din tayo sa verse 14. Chapter 60, verse 14. At ang mga anak nila na umapi sa iyo ay paroroong nakayuko sa iyo, at silang lahat na humamak sa iyo ay yuyukot sa talampakan ng mga paa mo. At tatawagin kanilang ang lungsod ng Panginoon, ang Zion ng banal ng Israel. Dito, sino sila na umapi sa iyo? Sila ang mga nagpapahirap sa Jerusalem, na laging nagdudulot ng pasakit, pagdurusa at paghihirap sa Kanya. Habang tinitiis ang lahat ng sandaling iyon, ibinigay niya sa kanyang mga anak ang mahalagang panahong ito para sa kaligtasan. Hindi natin dapat nakalimutan na sa ganitong paraan tayo binibigyan ng panahon para magsisi. Walang pagkakaiba sa pagitan ng kalagayan ng unang pagdating ni Ama at ng kalagayan ng kanyang ikalawang pagdating. Muli nating basahin ang verse 14. At ang mga anak nila na umapi sa iyo ay paroroong nakayuko sa iyo. Darating ang maluwalhating araw na ito at silang lahat na humamak sa iyo. Ang Diyos ay hinamak, inapi at kinutya. Maaring isipin ng ilan, kung siya ang Diyos, bakit siya nahihirapan? Ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, ay naparito sa lupang ito, ipinako sa krus at nagbuhos ng kanyang dugo. Ipinaliwanag ni Propetang Isaiah sa Isaiah chapter 53 na ang lahat ng ito ay dahil sa mga kasalanan na ginawa natin sa langit. Gayon din ang Jerusalem. Siya ay inapi at hinamak. Gayunman, yuyukod sila sa talampakan ng kanyang mga paa at tatawagin nila siyang Zion ng banal ng Israel. Ito ang propesiya ng Biblia. Sinabi rin ni Jesus na dahil kailangan matupad ang Biblia, ang sitwasyong ito ay hindi maiiwasan. Kaya tinitiis nila ang lahat ng pagdurusa, pangungutya, at paghamak na ito para sa atin. Dapat tayo magbigay ng luwalhati dahil sa dedikasyon at pag-ibig ng makalangit na Ama at makalangit na Ina. Hindi natin kailanman dapat na ipagkanulo ang kanilang sakripisyo. Ang Diyos na nagprotekta sa atin mula sa kapaligirang ito ay ang ating kahangahangang Ama at Ina. Umaasang hindi tayo mawawalan ng pananampalataya hanggang sa huli at na mabilis tayong makakabalik sa walang hanggang kaharian ng langit.
Nais kong tapusin ang sermon sa araw na ito. Maraming salamat.